Hello guys, good morning. Motovlogger here, nagbabalik Bossed nga pala. Siya ngayon, pupunta tayo ng Marilake. Shooting tayo doon tungkol sa pangalawang documentary namin. Pero ngayon ay habang di pa kami nakakarating sa pakay namin, magra-ride muna tayo papuntang Marilake. Try natin yung NMAX kung gaano kalakas sa akyatin. Tara, samahan niyo ako. Writing a story that's never been told. From the winding curves to the ocean shore, we ride for the moment, always looking for more. Yeah, it's the Bossed Adventure. Oh, right on. Then guys, malapit na tayo ngayon dito sa Tikling. Dito tayo dadaan sa Antipolo kasi dadaanan natin yung Manukan, tsaka yung Devil's Corner, tsaka Big C. Doon tayo magbe-breakfast sa Big C. Subukan natin yung lakas ng NMAX natin, kung gaano nga ba ito ka ganda pagdating sa mga uphill. Kasi nung nakaraan, nung huling punta ko dun sa Marilake ay naka ADB 150 pa ako. May angkas din ako nun. At ako lang yung nahuli sa lahat kasi lahat naka NMAX. Tapos ako naka ADB. Ako yung pinakahuli. Ngayon, masusubukan natin kung maganda ba talaga si NMAX version 3 pagdating sa uphill. Kasi dati yung mga kasama ko naka version 2 yun eh. Try natin ngayon yung version 3 kung malakas din ba pagdating sa mga akyatin. Susubukan natin mamaya. May OBR nga pala ako para reference na rin na kung totoong maganda talaga to sa uphill. Kasi ang ADV dati masyadong alanganin talaga pag mga maraming uphill, lalo parang babad sa uphill, tapos may angkas ka, parang tumatamlay habang tumatagal. Dito malalaman natin yung NMAX kung gaano nga ba ito kalakas. At titingnan natin mamaya yung fuel consumption natin para malaman natin kung beside sa maganda yung hatak, kung matipid din ba yun. Kasi may mga consequences lahat ng mga motor. Minsan yung mahina, yun pa yung matipid. Kung saan yung malakas, yun yung malakas din sa gas. Pero yun nga, may kapalit eh. Kaya kung pipili ka ng motor, dapat alam mo din yung consequences pagdating dun sa fuel consumption. Dito sa Antipolo pa lang, matatry na natin kung maganda ba talaga to. I-set ko sa 0 yung trip. Yan, nakaset na sa 0 yung trip 1 para malaman natin mamaya yung fuel consumption pagdating sa kahit pag-uwi na. So napapansin ko ngayon guys, may hatak siya pagdating sa uphill. May hatak siya, hindi siya maiiwan. Dati naka full throttle na ako dito eh. Ngayon wala lang, parang chill lang. By the way, Lunes kaming nag-ride para hindi natin makasabay yung mga alam nyo na sa kalsada. Pag linggo kasi marami talaga ganun eh. Kaya Lunes mas maganda siguro to. Pero hindi ko lang sure, kay lalo December ngayon, baka marami na rin nag-leave or vacation na. Kaya hindi natin sure, baka maraming tao pa rin. Pero okay, daan-daan lang naman tayo at ingat sa daan. Grabe, malakas siya oh. May hatak siya guys. Grabe, in fairness. Ito yung nagustuhan ko sa motor na to eh. Kasi kung gusto mong umovertake kahit uphill or akyatin, merong ibubuga eh. EDV ko dati sunod ka ng sunod lang eh. Andito na tayo ngayon sa arko ng Antipolo. Ito yung maganda sa NMAX kasi may power talaga. Hindi ka talaga bibitinin pagdating sa akyatin. Kumbaga hindi ka pa ipapahiya. Ang hindi lang kasi maganda sa ADB 150, hindi ko sure kung sa ADB 160. Pero 150 talaga, honestly, hindi talaga siya maganda sa pagdating sa akyatin. Kasi pag nakababad, babad na uphill, wala na, parang tumatamlay, lumalamya habang tumatagal. Tapos pagdating mo sa itaas ay nangangamoy na yung lining niya. Pero ngayon hindi pa naman gaano mataas yung mga akyatin dito sa Antipolo. Kaya hindi pa natin talagang masusubukan. My dream car, andyan na oh. Tingnan nyo, ang ganda no. Yung Jimny.
So dito tayo ngayon pababa sa may Antipolo pa rin. Pababa na tayo dito sa mga twisties. Papansin ko, makapit naman yung stock na gulong. Okay naman. Parang hindi naman siya nadudulas. Pero napansin ko lang guys na pag maulan, nakaraan, pag dumadaan ako sa guhit, papansin ko na nadudulas yung gulong pag dumaan ako sa guhit pag umuulan. Pero pag hindi naman umuulan, makapit naman siya. Okay naman yung stock na gulong. Kahit sa mga walang, yung iba kasi pagkabili pa lang ng motor, palit agad ng gulong pero okay lang naman yun. Mas maganda yun for safety. Yung stock, makapit naman. Kung wala ka namang pampalit, kung wala ka namang budget pambili ng mga high quality na aftermarket, okay na yung stock. Tsaka ka na lang magpalit pag talagang pudpud na. Everything's alright on that right machine with the rims of Makapit siya guys. Hindi ko feel na parang nadudulas. Hindi katulad dun sa mga dual sports na gulong. Medyo madulas ng kaunti. Pero huwag kayong magtiwala ng 100% kasi may mga daanan na may mga bato-batong maliliit. Yun, madulas talaga yan. Kahit gaano pa kakapit yung gulong mo. Katulad dito, mabasa. Madulas to. got my partner riding tandem seat. Tandaan lang tayo dito. Steady through the sun Ang ganda ng tanawin dito. that ends Ito yung gusto ko sa mga pag nag-ride ako, pag nadadaanan ko yung lugar dito. Pag umaga. street. Check the map, no we Pero alas 6:50 na kasi ngayon, medyo hindi na ma-fog. Pero pag mga alas 5, alas 6 ka dito, may fog yan dito. Nandito tayo ngayon sa Sitio Yapak. Di ko alam kung ano ba yan dito. Pero grabing uphill. Hindi tayo makabuelo kasi may sasakyang brio sa harapan natin. Pero yakang-yaka kahit mabagal. Tinding ahon ito. Maliit kasi yung daan kaya may mga kasalubong kaya mahirap din mag-overtake pag ganito. Pero yung uphill na to, sisiw lang sa NMAX natin. Pag dumaan ka ng Marcos Highway, marami kang mga uphill na madadaanan. Pero shortcut kasi ako dito sa may, hindi ko alam kung saan banda to. Sa Antipolo ako dumaan. Matindi din yung ahonan Puro lang ahonan kanina pa tong ahon na to. Pero yung tipong lumalamya, hindi pa nararamdaman ng V3 na lumalamya habang tumatagal. May hatak pa rin. Kaunting piga lang kasi. Kasi hindi pa rin tayo maka-overtake dito kasi may sira-sira yung daan. Tapos sasakyan yung sinusundan natin. Kurbada. Pero may bubuga talagang V3 na to kahit uphill May lakas pa rin na mag-overtake. Grabing ahon na to kanina pa to At saka medyo daan-daan lang kasi ako dito. Hindi kasi natin familiar yung daan May mga lubak. Biglang lubak. Puro ahon. Hindi kasi natin familiar yung lugar. Mahirap na. Ito lang yung disadvantage sa NMAX V3 natin. Malakas siya sa uhunan pero sa lubak mahina. Kailangan talaga ng upgrade ng suspension dito kasi kahit may angkas ka tapos may lubak, mararamdaman mo pa rin. Pero wala naman sigurong motor na yung shock ay hindi nakakaramdam ng lubak. Pero ito kasi mafe-feel talaga ng buong katawan mo yung vibration ng kalsada. Lalo na pag solo ride ka dito. Pag may OBR ka naman, okay naman. Medyo mararamdaman mo pa rin yung lubak. Pag yung pasunod-sunod na lubak, yung mga sirang-sirang kalsada doon, mararamdaman kahit may OBR, ramdam na ramdam mo pa rin. Yung sa EDV kasi dati, kahit na mabilis ang takbo na maraming mga lubak-lubak, parang lumilipad lang siya doon sa taas. Yun yung napapansin ko sa EDV. Maganda yung suspension kasi mahaba yung rear suspension ng EDV kasi naka-Showa din kasi yun. Itong NMAX naka-KYB. Ito lang yung disadvantage sa NMAX natin, yung shock. Pero pagdating sa lakas hindi ka maiiwan dito. Ayan guys, malapit na tayo sa Marcos Highway. Andito na tayo sa Babuyan. Medyo maganda yung amoy dito ng mga baboy sa daanan. Ito, masusubukan natin yung NMAX natin ngayon. hold us back today. Grabe yung taas. We're painting memories on the highway. 0 to 60 road. Yeah, we're feeling up Ba't ganito kataas? the signal. And we're ready to go. It's the boss adventure. Chasing the light. Kaya. Wheels turning. Everything's alright on that ride. Ito, With the ring. Marcos Highway na. Writing a story. It's never been told. Kaya. Winding curves to the ocean shore. We rock on the boat. Dito dati, kahit naka full throttle na ako sa EDV ko dito, parang wala na, 40 na lang yung lakas niya. Wala na, hindi na talaga umaangat. Pero ito, hindi pa kumakalahati yung throttle ko. May hatak pa rin.
Dito ako nabibilib sa motor na to. We're here at Marilaki. Susubukan natin yung hatak ng ahon nito. Yun o, ADB o. Maganda kasi ngayon Lunes. Walang mga alam nyo na sa daan. Maluwag lang yung daanan. Ito yung nakaka-relax dito. Actually maganda naman talaga Marilaki. Ayan, may pitik dong o. Street. Check the map, no we don't need a plan, just the tunnel resting in the head. The world looks better when you're flying through just the open sky. May mga pitik pala dito. Blue. It's the Boston adventure, chasing the light, two wheels turning, everything's Talagang may bubuga yung motor na to kahit stock. with the winds of gold, writing a story that's never been told. From the winding curve to the ocean shore, we ride for the moment, always looking for Wow, grabe. Yung tipong pag 40 yung takbo mo, akala mo yung garalgal ng tunog niya, yung tunog ng tambucho. Sabi mo nahihirapan na, pero pag once pumatak ng 50 tsaka 60 tapos lumabas yung BBA, parang lumalambot. Dito ko nabibilib guys sa BBA ng technology ng Yamaha. Kasi pag mapatak na siya ng 50, 60 tapos lumalabas yung variable valve actuation na technology ng Yamaha, ay lumalambot yung hatak. Dito ko nabibilib. Ang ADB ko kasi dati, once na bumagal yung takbo mo, hindi ka na makakaangat. Dapat kailangan mo ng buwelo, malakas na buwelo para makaakyat. Kasi once na bumagal yung takbo mo, wala na. Hindi ka na, mahirap ka nang makabawi agad kasi lumalamya na talaga. O maganda yung ADV na design, pero kaya marami pa rin kumukuha ng NMAX tsaka Aerox. Kasi dahil dun sa satisfaction na binibigay ng motor. Sana in-improve na ng 160 ngayon, yung road sync na ADB, yung power ng scooter nila pagdating sa mga uphill. Dito sa puro piga, mayroon tayong 34.9 km per liter sa 26 km na takbo natin from Taytay papunta dito. Yun, 34.8 km per liter yung consumption ng motor natin. Puro piga tayo ngayon eh. Malalaman natin yan mamaya pagdating dun sa taas. Kahit may backride ako guys, talagang hindi ka matatakot na maiiwanan ka sa grupo. Pag kumbaga nagra-ride kayo na marami, tapos ganito yung pupuntahan nyo, puro uphill, hindi ka matatakot na maiiwanan ka kasi yan nga, may power yung motor natin. Grabe ang hangin. and we're ready to go. It's the boss adventure, chasing the light, two wheels turning, everything's alright on that ride machine with the red. Wow, Harley Davidson ba yun? Ganda ng tunog oh, parang helicopter. Maganda yung Marilaki pag ganito, Lunes, kasi walang mga rider na marami. May mga trabaho. Pero kahapon sigurado ako dami yan dito. Linggo kasi kahapon. Dito na tayo ngayon sa Devil's Corner na sinasabi pero walang tao. Got my partner riding tandem seat, cruising steady through the summer heat. The engine purrs in Walang tao, sobrang luwag ng Devil's Corner ngayon. concrete street. Check Tandaan lang tayo dito. Mahirap na eh. Feel ko wala ng mga uphill dito. Therefore, I conclude that ang NMAX natin ay pwede panlaban sa mga uphill. Lalo na pag may plano kayong pumunta ng highest point, sa mga matataas na akyatin doon banda sa may norte. Maganda siya guys. Pwede na kahit stock. Grabe, may hatak pa rin. Uphill. Pag ipipigain ko mga patak 60, hindi pa full pag lumalabas yung BBA. Nabutan kami ng ulan. Ngayon pababa na kami ng Infanta. Pupunta natin yung arko ng Infanta kung andun pa ba, kasi balita ko tinanggal na daw. Oh, may dinosaur oh. never seen right safe life. Umuulan pa rin. The spirit roam everywhere we go. Ay nako, umuulan na naman. Basang-basa kami sa ulan. Gandang ride na to ah. Ito ba yung sinasabi nilang lagusan? Na parang papunta kang loob ng kuweba. Boss and
Hindi ko alam, dito ba yan? Tuloy-tuloy lang. Alas 12 na, patigil-tigil kami kasi lakas ng ulan. Grabing ganda dito ng daanan. Hindi ko alam kung madulas ba to. Oh, dandahan. Ay, ito pala yun. Hello, andito na kami sa Lagusan na sinasabi. Grabing ganda oh. Wow, nice. Ganda. Parang enchanted. Oh no, ang ganda. The sun is peeking just above the line. We're leaving all the Papunta pa tayo ngayon. Diretso pa. Hindi ko alam kung malapit na ba o malayo yung Infanta Arc na yung tinanggal na arko. Kasi hindi na ako gumagamit ng Google Map. Lakas kasi ng ulan. Ride. Grabe, basang-basa kami. Ang raincoat ko kasi nasa taas lang. Tapos yung baba, basa. Ay nako. Lamig nito mamaya. Pero sana kung titigil yung ulan na to, tutuyo na lang yun sa hangin. Grabe, luwag dito. Ay grabe mga rider dito pag linggo. NMAX long ride. Yung oil na nakalagay dito sa NMAX B3 natin ngayon ay Shell long ride. Naka 1,100 km na yung takbo ng Shell long ride natin. Okay pa rin. Siguro pagbalik namin, i-change oil na ako. Yung try ko naman yung ulit yung city scooter ng Shell bago ngayon. At i-vlog natin yun para malaman natin kung ano yung performance ng ganun. Buhay rider, buhay vlogger, kahit basa sige lang, pero enjoy yung buhay. Hindi mo na makikita yung mga view kasi puro na lang puti. Mulan yata sa malalayo. Wow, nandito na kami sa Santa Maria, Laguna. Santa Maria, Laguna na to? Paano naging Laguna to? Pa-comment guys kung Laguna ba to? Kasi alam ko Rizal tapos Infanta. Hindi ko kasi alam yan dito eh. Sige lang, go lang. Hanggat abot ng motor natin, abot ng gasolina. Yung fuel consumption natin ngayon, yung takbo natin 40-50 lang. 30-40-50 tapos halos piga tayo kasi maraming uphill. Naka 38 km per liter tayo. Yung tinakbo na natin ngayon ay 65 km from Taytay Rizal. Ngayon yung target natin ngayon ay kilometer 90. Kahit wala na yung arko, pupuntahan pa rin natin. Sa mga sumusubaybay sa vlog ni Boss Ed Channel dyan, may bago tayong channel, yung Edokomentaryo. Andun yung content na about documentary sa mga history life, tsaka kung ano-ano mga untold stories. Andun nakalagay mga documentary. Yung pangalan ng channel natin, ilalagay ko dyan sa taas at saka sa comment section, ilalagay ko dyan yung link ng channel namin na bago, yung Edokomentaryo. Pa-subscribe na rin guys, pa-visit na rin kasi pinaghirapan din namin yun. Sana ma-appreciate nyo rin at mag-enjoy kayo. Yung target namin pangalawang vlog namin doon sa Edokomentaryo channel namin ay about naman sa arko ng Infanta. Panoorin nyo yun guys. Yung content natin dito sa Boss Ed Channel na to ay puro motor, long ride, travel, tsaka yung mga tutorial. Pero yung hiniwalay ko yung upload ng documentary kasi parang hindi naman sila magkatugma ng content. Parang hindi maganda ipagsama yung documentary tsaka yung about motorcycle. Kaya subscribe nyo guys. Nandyan nakalagay din yung channel sa ibaba ng homepage or home profile ng Boss Ed Channel. Nakalagay dyan yung channel namin na Edokomentaryo sa baba, featured channel. Yung gamit nga pala natin ngayon guys ay Action 4 ng DJI. Dahil wireless yung microphone natin ay sinabak natin sa ulan. Sana hindi masira. May tiwala naman tayo kay DJI na built-in waterproof. Pero hindi ko ito ilulublob sa tubig. Ulan lang siguro baka pwede. Ay dahil walang nakasaksak sa kanya, wireless kasi yung DJI, walang naka-open na mga door sa kanya at saka mga socket. Kaya go, laban sa ulan. Siguro pag ilulublob natin to sa dagat o di kaya ilog, kailangan mo talaga ng diving case. Mahirap na, mahal din yung unit na to eh. Alas 12, 11.
Grabe, ang haba ng tambay namin dun banda sa may Marilaki kanina. Kasi dun kami nabutan ng ulan pag agahan namin. Nagtambay kami doon, alas 8, nakaalis kami mag alas 11. Ngayon, alas 12 na. Papunta pa lang kami ng Arco ng Infanta. Yan guys, update sa performance ng NMAX natin pagdating sa uphill, sa mga ahunan. Sobrang worth it niya guys. May bubuga. Tipong pag naka 40 km per hour ka, kala mo parang wala nang ibubuga. Pero pag once pinihit mo, tapos pumatak ng 50 to 60, tapos lumabas yung VVA niya, talagang may sipa pa. Ito yung nakakabilib sa kanya kasi meron pa siyang dinatagong power. Yung variable valve actuation na technology ni Yamaha ay sulit na sulit talaga yung pagdating sa mga ahunan. Hindi siya lumalamya pag babad sa ahon. Sana ba yung kilometer 90? Grabe, andito na yung fog. Oh, hindi ko alam kung nakikita sa camera pero parang ang labo na ng paningin namin. Grabe, kapal ng fog. Grabe, hindi na makita yung dulo. Ganito pala. First time experience to. First time namin to na nakaranas ng fog. Got my partner riding tandem seat, cruising steady through the summer heat. The engine purrs, yeah, the sound is sweet as the rubber meets the concrete street. Check the map, no, we don't need a plan, just the throttle resting in the hand. The world looks better when you're flying through just the open sky and the view of blue. It's the boss and adventure, chicks in the light, two wheels turning. So, galing na kami doon sa kilometer 90 at wala na doon yung Arco. Napagpasya na namin umuwi na lang muna kasi masyadong hindi na maganda yung panahon at hapon na rin, alas 3 na. Baka abutin kami ng gabi sa daan at lalo't medyo delikado pag gabi, lalo't ganitong panahon, madulas. Walang mga street light doon sa banda sa taas sa Marilaki. Kaya pagpasya namin umuwi na at ayon sa napagtanungan namin, ang dahilan kung bakit tinanggal yung Arco ng Infanta kasi dadaan yung windmill. Hindi ko alam kung isang buwan na nung tinanggal yung Arco, pero sabi ng nakausap namin doon ay medyo matagal na rin. At pag natapos na daw gawin yung windmill ay magpapatayo ulit daw ng bago. Hindi pa alam kung ano yung design kasi pinagbubutuhan pa kung ano yung posibleng gagawing bagong Arco. Balak sa namin pumunta doon sa munisipyo ng Infanta kasi may sadya kami doon na tungkol sa documentary namin. Pero yan nga, hindi na kami natuloy kasi banda doon ay naka zero visibility na. Mahirap na, delikado na rin. Kaya napagpasya namin umuwi na dahil alas 3 na ng hapon. Medyo natagalan kami doon sa may kilometer 90 Little Baguio nila. Tumambay kami ng ilang oras. Alas 12 yata kami tumambay doon. Ngayon, alas 3 na. So 3 oras kami doon na walang ginawa, nagantay na sana matapos yung ulan kasi marami kaming gagawin sana ngayong araw. Yun nga lang, hindi tayo pinayagan ng panahon. Siguro may dahilan, kaya yun, pinauwi tayo ng panahon. Panahon yung nagutos sa atin na umuwi kasi medyo bad mood ang mga tao pag ganitong panahon. Mahirap mag-interview sa mga ganong situation. So ayun, baka next time babalikan namin yan para ituloy yung documentary namin doon. Pero dahil hindi tayo pinagbigyan ng panahon ngayon ng magandang araw, ay uwi na muna tayo. Kasi baka gabihin tayo dito sa Marilaki, medyo delikado at madulas yung daanan. Ang update ko nga pala dito sa NMAX version 3 natin ay okay siya pang mga uphill at hindi siya lumalamya habang tumatagal na ahon. Kaya kahit stock lang okay na okay. At may partida, may backride pa ako nyan. Pag walang backride, mas malakas to pag dating sa ahon. Hindi siya yung tipong kaya niya lang ahunin, kumbaga kayang-kaya kasi may ibubuga pa siya. Kasi ang daming ahon kanina, hindi ko pa pinufull yung throttle. Hindi katulad doon sa IDV ko dati na lahat ng ahon doon automatic naka full throttle ako. Kahit naka full throttle ako, pinakamalakas na takbo ko at pinakamabilis ko na takbo ay 45 km lamang. Naka 45 km, minsan bumababa pa ng 40 hanggang pababa ng pababa. Inaiwan pa ako ng click eh. Kaya kung mga dito yung ADB 150 talaga
kapag stock lang yung ADV 150 medyo alanganin. So hindi ko alam kung kargado yung may panggilid, nakapanggilid na, or kargado yung makina. Siguro kaya naman, pero pag stock negative talaga. Pero itong NMAX na to kahit stock lang okay na okay. At yung fuel consumption natin ngayon, puro ahon kanina ay 38.1 km per liter. Malalaman natin mamaya naman puro pababa, siguro tataas pa to. Pero last na biyahe ko nung pumunta kami sa Tayabas, Quezon, ang pinakamataas ko na nakuha na fuel consumption ay 44. Yun na yun, sagad na yun. Kahit na straight yung daanan, halo, may uphill tsaka downhill, tapos maluwag, birit, nakakakuha ako ng 44 km per liter. Para sa akin okay na, hindi na masama para sa 155cc na naka VVA at hindi ka naman mabibitin pagdating sa akyatan. Ayun guys, enjoy na lang kayo dito sa biyahe natin. Hindi ko alam kung magandang long ride to, pero para sa akin okay naman. Kahit naka-raincoat kasi ako, medyo tumatagos sa may zipper yung tubig, kaya malamig pa rin. Pauwi naman na tayo, okay lang kahit mabasa. Nagsimula kami kaninang umaga, hindi naman ganito eh. Maganda naman yung panahon kanina. Nga lang, ngayon bumawi. Kumikintab yung daanan. Sigurado akong madulas ito. Mahirap magbangking-bangking pag ganito. Basa yung sapatos, basa yung pantalon, basa yung damit. Ay nako. Mabuti yung Action 4 natin lumalaban sa ulan. Believe na ako guys. Kaya kung gusto nyong magkaroon ng action camera, DJI Action 4, Action 5, Action 6, Action 3 okay na rin. Kasi nga lang Action 3 parang hindi yata compatible yung Bluetooth papunta dun sa may DJI mic, kaya Action 4 na talaga yung pinaka the best. Minimum na pinaka the best na action camera pagdating sa nagbabiyahe ka na umuulan. Na kahit na umuulan may microphone ka pa rin. Kasi pag GoPro yung gagamitin mo, kailangan po ng mic adapter. Pag mic adapter kasi gagamitin mo, wala, mababasa talaga yung GoPro mo, masisira. Kasi yung mic adapter ay nakasaksak yung Type-C nun. Ay, pag nakasaksak yung Type-C, hindi naka-open yung mga door nun. Pag naka-open yung door, makapasok yung tubig. Once makapasok yung tubig, masisira yung GoPro. Sayang, mahal din yung GoPro. Hindi pa kasi sila gumagawa ng tawag dito, ng microphone nila. Dapat gumagawa din sila ng wireless mic nila para maging compatible din sa mga unit nila at mag-connect ng hindi na kailangan ng mic adapter. Medyo kasi pag naka-GoPro ka kasi medyo magastos, lalo na pag kailangan mo ng mic, kasi bibili ka pa ng mic adapter o di kaya media mode. Magkano rin yun yung mic adapter, kasi umabot ng 2,500 to 3,000. Tapos yung media mode 4,500 yata ayun, lalo pag Hero 9 pataas, mahal dun, parang isang unit na rin. Hindi katulad sa Action, DJI, kahit wala kang mic adapter, for example wala kang DJI mic, ano lang, bibili ka lang ng TRS to Type-C, yun lang, gumagana na yung mic mo. Hindi mo na kailangan ng adapter na mahal. TRS to Type-C, magkano lang yan, hindi nga abot siguro 500 dyan eh. Kaya talagang napaka budget friendly. Paunahin muna natin yan. Bumibelo tricycle eh, uphill. Oh nako, sarap na matulog, sarap umigop ng bulalo, sobrang lamig, gandang experience na to. Itong long ride na to ay wet long ride ng NMAX V3 natin. Grabe yung experience ng V3 natin ngayon. Makapit yung gulong niya guys kahit basa, basta wag lang sa may guhit, kasi yung guhit kasi madulas. Pag dumadaan yung gulong ko sa may guhit ay parang gumigewang yung motor, kaya ramdam ko na nadudulas siya. Pero sa semento, sa asfalto, kahit basa, makapit siya guys. Wag lang siguro banking talaga, mahirap pag ganito eh, umuulan, lalo asfalto na makintab, sigurado yan, dudulas ka dyan. Lalo pa kapag naka dual sports ka, mahirap. Uphill test tayo guys. Uphill, sige, mababa lang naman to, pero talagang ang ganda ng hatak niya pag pumatak yung VVA. Kaso yun nga lang, ang shock nito ay matagtag pag ganitong semento na hindi pantay. Ayan, balik na lang kami dito sa shortcut papuntang Antipolo. Kasi pag dumaan pa kami dun sa Cainta, medyo malayo pa. At saka hindi namin alam yung daanan. Wala din kasi kaming Google Map. Ay dito, daanan namin kanina, kaya kahit paano medyo alam na namin ang kaunti lang. Mababasa kasi yung cellphone pag lalagay namin dito sa cellphone holder. Hula-hula na lang. Dito na lang kami ulit dumaan para malapit na. So yan guys, maraming salamat sa panonood sa biyahe namin Marilaki Wet Ride. Thank you for watching and peace out.